about sa company ko na ibinibenta na yung company namin. Nakatanggap kami ng email dati na yung company namin ay medyo palubog na siya. Maganda yung paligid natin ngayon mga kabayan at swerte tayo dahil lumabas itong si Haring Araw. May mga kasama din tayong Pilipino na hindi na din ni-renew dahil nga sa walang project. Hello po mga kabayan, magandang hapon. So ang ganda ng sikat ng araw dito mga kabayan. No? Maglalakad-lakad tayo habang ako'y nagkukwento. So yung company pala namin mga kabayan ay binibenta na siya. Actually mga kabayan, matagal na ito, isang taon na mahigit. Nakatanggap kami ng email dati na yung company namin ay medyo palubog na siya. Ayan, habang ako yung nagsasalita dito mga kabayan, ipasyal-pasyal ko kayo muna dito. Ayan, ito yung view natin dito. Napakaganda. Ayan, so balik tayo doon mga kabayan sa sinasabi ko na yung company namin ay binibenta na siya. Actually yung background ng company ko ay isa siyang electrical company mga kabayan, kasama na yung BBS or ventilation sa mga plumbing, sakop niya mga kabayan. Yung talagang background niya, yung pinakauna talaga niya ay nagmula lang siya sa electrical mga kabayan, na nagbibenta lang siya ng mga gamit, mga ilaw, mga wire. Mayroon lang siya isang store mga kabayan. So medyo madulas tong daanan dito. Tapos nung tumagal ay lumaki siya ng lumaki, dumami yung mga tauhan hanggang nakakuha ng mga project. Halos lahat dito ng mga project, eskwelahan, international airport dito sa North, mga building na, mga apartment, matataas mga kabayan, halos sa company ko talaga nakuha niya yung electrical at yung sa plumbing or yung sa mga ventilation na nagpapainit sa loob ng bahay. Sa katagalan mga kabayan, dumami din yung project, dumami din yung tao. Nung dumating ako dito September 2022, yun yung mga kasagsagan mga kabayan, kung saan kumuha na talaga sila ng mga foreign workers gaya ko na galing pa sa iba't ibang lugar dahil kinukulang na nga ng tao at kailangan sa mga project. Nag-umpisa ito mga kabayan, yung ginawa itong international airport dito sa Nuuk. Medyo madulas lang mga kabayan. Grabe mga kabayan, sobrang dami ang kinuha noon. Mga Sri Lanka, halos lahat ang kinuha noon, napakadami nila. Samantalang kaming Pilipino ay 5 lang kami na Pilipino. Galing kami sa Middle East, sa Bahrain yung mga kasama ko. Hanggang sa tumagal mga kabayan, unti-unting bumagsak siguro mga kabayan dahil mayroong project dito sa Nuuk City, yung pinakamalaking eskwelahan dito na ginagawa. Akalain mo mga kabayan, dapat last year pa ay tapos na ito at na turnover na dapat, pero hanggang ngayon ay kino-construct pa din dahil nga yung mga electrical wiring ay hindi gumagana, yung ibang ilaw, yung mga sensor. Kung baga mga kabayan, na mismanagement siya. Sa ngayon mga kabayan, ang company ko pa ang nagbabayad doon sa may-ari ng building dahil nagkaroon na sila ng penalty. Dito kasi mga kabayan, kapag hindi mo naabot yung deadline, ay ikaw mismo na kontraktor ang magbabayad dahil nga mayroon itong penalty. Hanggang sa katagalan mga kabayan, nagbawas na ng tao itong company ko paunti-unti. Muntik pa nga kami dati mga kabayan natanggal, kaso lang ay pinigilan kami ng boss namin kasi nga nirecommend kami doon sa pinakataas na wag lang kaming tanggalin. Marami din ang nawala ng trabaho ng mga kabayan, yung iba ay umuwi na sa kanilang lugar. Kadalasan kasi ng mga trabahante dito ay sa mga nanggaling pa sa Denmark, sa Sweden, Norway. Mayroon lang talagang isang project na mismanagement nila mga kabayan, kung saan medyo nalugi talaga yung company ko. Kasi kung hindi siya nalugi mga kabayan, kung maganda lang talaga yung pagdala, ang nakita ko kasi mga kabayan ay paiba-iba yung boss. Kumbaga mga kabayan, nakailang palit kasi ng leadman doon sa project na yun, yung school. Hanggang ngayon ay kinukonstruct pa rin at paiba-iba din yung trabante, kaya hindi nadala ng maayos. At nabalitaan ko din mga kabayan, yung mga sasakyan namin, sobrang dami dati ng mga sasakyan namin. Halos mga kabayan ay makita mo dito sa buong Nuuk ay puro sa company ko nakapangalan ng mga sasakyan, mga Mercedes-Benz, mga automatic pa yun mga kabayan. Pero ngayon ay unti-unti na siyang naibinta. Nakatanggap na din kami ng email nung nakaraan na naibinta na yung
mga sasakyan mga kabayan. At yung project namin sa Ilulisat mga kabayan, Kakurtok, yan ay part. Ang Ilulisat, yan yung international airport sa North Greenland yan mga kabayan, malayo pa yan dito. So, kailangan mo pang sumakay ng isang eroplano. Yung Kakurtok naman mga kabayan, kailangan mo pang sumakay ng isang eroplano at helicopter dahil yung lugar na yan ay wala pang airport. Pero nakarating na kami dyan. Bali may project sana kami dyan. Sa ngayon, nag-email na yung company namin na nabili na daw mga kabayan yung project na yun, at yun nga ay mayroong isang company na ang nakakuha ng mga project namin. Medyo nakakalungkot din mga kabayan, gaya din namin na naghahanga din kami na tatagal pa kami dito dahil nga maganda yung company. Sa una mga kabayan, yung pagdating talaga namin dito ay talagang ramdam namin na maganda yung company namin kasi lahat ng mga materialis halos binibigay, mga uniform, sapatos, mga bonnet, lahat-lahat na gamit mga kabayan. Kaya yung mga nagtatrabaho sa school mga kabayan, sa airport na natapos na, ay hindi na ulit sila naka-renew. Pwede sana silang i-renew, ang problema lang ay wala ng project. Kasi kung natuloy lang yung project mga kabayan sa Ilulisat, Kakurtok, kung kinuha din ng company ko, ay babalik pa rin sila doon. Marami din ang naapektuhan ng mga kabayan kasi may mga kapwa din tayong Pilipino, may mga kasama din tayong Pilipino na hindi na din ni-renew dahil nga sa walang project. Hindi naman ibig sabihin na hindi ni-renew dahil nga hindi maganda yung pagtatrabaho ng mga kapwa natin Pilipino. Sa kadahilanan ay wala nang makitang project itong company namin. Kahit kami mga kabayan nung kasama ko ay dalawa na lang kami na iwan na Pilipino dito sa company namin. Mayroon na ding ibang mga lokal na nag-apply na din sa ibang company. Yung mga kasama din natin Pilipino ay naka-apply na din sila sa ibang company din at mayroon na din silang trabaho. Sa ngayon mga kabayan ay hanap-hanap na din ako ng maaaring malipatan kung sakaling ay wala na talagang project. Pero ang pagkabasa ko kasi sa email mga kabayan, iba kasi dito yung email din is minsan pag i-translate ko sa English, hindi talaga siya buo or eksakto talaga yung pagkaintindi mo mga kabayan. Basta ang pagkaintindi ko dun sa email, ang sabi doon na hindi naman daw ibibinta yung nandito na sanok na company kasi nga yung main kasi mga kabayan na company namin ay dito lang talaga siya sa Nok. Meron siyang mga branch sa iba't ibang lugar ng Greenland kung saan yun ang bininta, yung mga project na yun at yung mga sasakyan na sobra dito dahil napakadami mga kabayan. Puro mga yung sasakyan dito mga kabayan ay halos mga Mercedes-Benz pa yung kinuha ng company ko. Ang sabi naman ng boss namin mga kabayan, sabi niya ay hindi naman daw kami dito matatanggal sa trabaho o aalisin hanggat mayroon pa daw project. Sabi niya, pinapangako niya na mananatili pa daw kami dito sa company namin kasi nagustuhan ng boss namin mga kabayan. Dalawa kami na Pilipino kung paano kami magtrabaho, hindi kami nagrereklamo. Hindi kasi kami nasama doon sa mga nagtatrabaho sa airport, sa eskwelahan. Kasi kung nasama kami doon mga kabayan, sigurado ay pati kami siguro ay tinanggal na din doon dahil iba kasi yung project nila. Sa amin kasi mga kabayan, iba din yung project namin ng kasama ko. Yung project namin kahit saan lang kami, minsan pumupunta din kami ng airport sa mga renovation, construction. Kaya yung project namin medyo pakalat-kalat yung project namin at mayroon talaga kami sariling bus. Pero ganun pa man mga kabayan, prepare naman ako sa aking sarili kung ano na talaga yung mangyayari. Kung sakali man natanggalin kami dito ng kasama ko sa company namin, ay pwede naman kami mag-apply dito sa iba kasi marami naman ditong mga construction company dito sa Greenland na willing ka din papilan kasi may mga kasama din ako na mga Pilipino na hindi sila umuwi at naghanap sila ng trabaho dito at nakakita naman sila. At nag-isip-isip na din ako mga kabayan noon na kung sakali man ay pwede naman ako muna magpahinga sa Pilipinas. Total hindi pa naman malaki yung mga anak ko, maliliit pa naman. Kung sakaling hindi naman swertein sa Pilipinas ay babalik na naman tayo ng abroad. Pero iniisip ko din nandito na tayo kaya pagpapatuloy pa rin natin yung pag-abroad mga kabayan. So ito yung daanan natin, nakakahingal mga kabayan. So yun lang mga kabayan,
grabe yung company ko na sobrang lawak ng mga project dati. Hindi ko akalain mga kabayan na biglang-bigla na lang na mawawala ng project, biglang babagsak. Akalain mo mga kabayan, dati mga kabayan, pinadala pa kami ng kasama ko na Pilipino, dalawa lang kami sa Kakurtok. Yung sinakyan namin, helicopter. Hindi ko alam kung magkano kaya yung pamasahe nila. Tapos 2 beses pa kaming pinadala doon mga kabayan. Dahil nga walang gagawa, walang gumawa kasi nung ginagawa namin doon. Kaya medyo nagastos din yung company namin doon. Kaya isa sa magpabagsak talaga sa company mga kabayan ay yung minsan yung sa tao hindi masubaybayan, kulang sa management or na mismanagement sa mga kabayan, o yung gawain na dapat matapos siya ng isang araw, minsan 1 linggo siguro matatapos dahil nga hindi nagkaintindihan. Kasi pag maganda yung pagkadala ng isang project mga kabayan, kahit gaano pa kadami yung tao na yan, kahit gaano pa kalaki yung gastusin mo, basta ma-manage lang talaga yung trabaho. Yun lang mga kabayan, no? Yun lang yung update about sa company ko dito. Sa tingin ko hindi naman ibibinta talaga yung pangalan ng company ko. Yun lang yung pagkadinig ko kasi yung pagka-translate ko na binibinta na daw yung company namin. Pero nakatanggap ako ng email nung nakaraan yan na yung binibinta lang pala yung mga branch niya sa iba't ibang lugar ng Greenland. Dito sa Nuuk City mga kabayan, ang sabi naman sa email, mananatili pa rin daw yung company ko dito dahil dito nagmula yung company namin. Ayun lang nga lang ay hindi na siya sobrang lawak gaya dati na yung mga sakop niya kahit saan lang lugar ng Greenland. Kaya kayo mga kabayan, ano sa tingin nyo yung mga dahilan kung bakit yung isang kumpanya ay bumabagsak or humihina siya? Isa lang yan mga kabayan, mismanagement o yung hindi tama ang pagdala ng mga tao o yung sa project mga kabayan. So yun lang mga kabayan, no? Ako'y nandito sa sasakyan, sobrang lamig sa labas. Sana yung video ko mga kabayan ay nakapagbigay sa inyo ng impormasyon at nasiyahan kayo. Huwag nyo naman po kalimutan i-subscribe yung aking YouTube channel mga kabayan. Pindutin nyo na din yung bell notification para updated kayo kung may bago tayong mga video. Maraming salamat po, hanggang sa muli and God bless you all po.